Noong ika-14 na siglo sa Europa, ang jousting ang naging pinakasikat na esport na tinatangkilik ng mga maharlika at magsasaka kahit na ang mga kabalyero lamang ang maaaring sumali. Isang araw ay nakita nila Roland, Alan, at William ang kanilang pinuno na si Sir Ector na walang buhay matapos makatanggap ng ilang suntok sa isang jousting tournament. Ito ay malinaw na masamang balita dahil ang ibig sabihin nito ay wala na silang trabaho, ngunit hindi pa sila kumakain sa loob ng 3 araw kaya desperado sila para sa ilang pera. Hindi pa rin alam ng mga organizer ng tournament ang pagkamatay ni Ector na nagbigay ng ideya kay William, magpapanggap siyang si Ector at tatapusin ang kompetisyon. Noon pa man ay gusto na niyang maging isang jousting knight, at tinutulungan na niya si Ector na magsanay kaya marunong siyang lumaban. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng helmet sa laban ay walang sino man ang makakapagsabi na hindi siya si Ector. Sa una ay hindi gusto ni Roland ang ideya, ngunit pareho silang nagpasya ni Alan na tumulong at tingnan na lang kung ano ang mangyayari. Sa panahon ng paligsahan, ginulat ni William ang lahat ng siya ay magtagumpay at nakakuha ng isang mamahaling gintong balahibo bilang isang premyo. Nang maglaon, ibinenta ng 3 ang balahibo at hinati ng pantay ang pera. Gayunpaman, nakakuha ng ideya si William at kinuha ang pera na iniiwan ng kanyang mga kaibigan na may tig-1 barya na lamang. Sa palagay niya ay maaari nilang ipagpatuloy ang pagpapanggap at maging kampyon, kaya ang pera ay dapat na ipangbili ng mga kagamitan upang manalo pa sa susunod. Hindi nagustuhan ng dalawa ang ideya at pilit na kinukuha kay William ang kanilang pera, ngunit hindi sumuko si William at sa kalaunan ay nakumbinsi ang kanilang mabuting puso na tulungan siya. Ang 3 ay bumili ng bagong kagamitan at gumugugol ng oras patungo sa susunod na torneo na nagsasanay ng husto hanggang sa hindi na pumapalpak si William. Makalipas ang 1 buwan, nasa kalsada na sila at naglalakbay patungo sa pinakamalapit na kompetisyon nang makita nila ang isang walang suot na lalaki. Ito ay sikat na manunulat na si Geoffrey Chaucer na kamakailan ay ninakawan. Ipinakilala ni William ang kanyang sarili bilang si Sir Ulrich ngunit alam ni Geoffrey ang kanyang kasinungalingan at nag-alok ng kasunduan. Kung magbabahagi sila ng ilang pagkain at damit sa kanya ay gagawa siya ng kasulatan na magagamit ni William para makapasok sa susunod na tournament. Ang 3 ay nagdadalawang isip na magtiwala kay Geoffrey ngunit wala silang masyadong pagpipilian kaya tinanggap nila ang kasunduan, habang si Alan ay nagbanta kay Geoffrey ng matinding karahasan kung susubukan niya silang ipagkanulo. Sa sandaling nakarating na sila sa bayan, nakahinga sila ng maluwag nang makita na ang peking kasulatan ay tinanggap ng mga organizer kaya nagpasya si William na kunin si Geoffrey bilang kanyang tagapagbalita. Habang naghihintay, nakita ni William si Lady Jocelyn sa karamihan at agad na nahulog ang loob sa kanya. Sa kagustuhan na makipag-usap sa kanya, sinusundan niya ito sa paligid ng bayan ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Tuluyan ang pinalabas si William nang pumasok si Jocelyn sa simbahan at sinubukan din niyang pumasok habang nakasakay pa rin sa kabayo. Pagkatapos ay madali siyang nanalo sa kanyang unang laban, ngunit nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa estado ng kanyang baluti. Pagkatapos ay bigla siyang nag-ambala ng mga lalaking namamahala sa lokal na kasino, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang magbayad para sa kanyang empleyado. Lumalabas na hindi ninakawan si Geoffrey, talagang may problema lang siya sa sugal at papatayin nila siya kapag hindi nakapagbayad sa kanyang amo. Hindi pinansin ni William ang galit na reaksyon ni Alan, sinabi niya sa mga lalaki na palayain si Geoffrey at nangako na magbabayad kapag nanalo siya sa paligsahan. Pagkatapos ay sumali rin si William sa mga sword combat, nanalo din siya doon at binigyan si Geoffrey ng pagkakataon na ipakilala siya sa publiko sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malikhaing paraan ng mga salita. Ang husay ni William ay napatunayan na totoo at siya ang nanalo sa sword competition, kaya ngayon ay maaari na siyang bumalik sa jousting matches. Nanalo rin siya doon, ngunit nasira ang kanyang baluti at wala sa mga panday ang tumatanggap sa pangako ng pagbabayad para ayusin ito. Kahit na ang panday na si Kate ay hindi gagawin ito, ngunit narinig ni William ang iniisip ng iba tungkol sa isang babaeng panday kaya nakumbinsi niya itong ayusin ang kanyang baluti nang sabihin niya na ang iba sa mga panday ay iniisip na hindi niya ito magagawa dahil siya ay isang babae. Kabilang sa mga tao na tumatangkilik sa mga laban ay sina Jocelyn at ang kanyang assistant na si Christiana, nilapitan sila ng jousting champion na si Count Adhemar na interesado rin kay Jocelyn. Matapos ipagmalaki ang tungkol sa kanyang hukbo na kasalukuyang nakikipaglaban sa France at ang katotohanang hindi siya nakasakay sa kabayo, ipinaliwanag ni Adhemar ang mga patakaran ng pakikipaglaban kay Jocelyn na itinuturo na ang iba't ibang pagtama ay binibigyan ng iba't ibang bilang ng mga puntos.
Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ni William na lumapit kay Jocelyn upang mapabilib ito sa ilang tula na itinuro sa kanya ni Jeffrey. Sa kasamaang palad ay ipinahiya siya ni Adhemar sa harap ng lahat kaya kailangan niyang umalis sa kahihiyan. Bago ang susunod na laban, nag-anunsyo si Jeffrey tungkol kay William na gumagawa ng mga kwento tungkol sa kanyang mga dakilang gawa. Mahusay na lumaban si William, ngunit sinabi ni Adhemar kay Jocelyn na wala siyang estilo o pamamaraan kahit na inamin niyang ang hindi nito pagprotekta sa kanyang mata ay nangangahulugan ng katapangan. Nasaktan ang kalaban ni William at alam niyang natalo na siya. Ngunit hindi pa niya nasubukan na makatapos ng isang laban at nais niyang matapos ng buo ang kanyang karangalan. Dahil sa awa sa kanya, tinanggap ito ni William at ang huli nilang laban ay kusa namang naging tabla. Ang kalaban ay umatras, at si William ay sumulong sa susunod na laban. Iniisip ni Adhemar na ang hindi pagtapos sa kanyang kalaban ay nagpapahina kay William, ngunit nakikita ito ni Jocelyn bilang isang mahusay na pagpapakita ng awa. Kinagabihan ay pinadalhan ni Adhemar si Jocelyn ng mensahe na nagsasabing mananalo siya sa tournament na ito para sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam dahil alam niyang nananalo ito para sa kanyang sarili at upang mapaibig ang maraming babae. Mas humanga siya sa katotohanan na si William ang nag-iisang kabalyero na hindi nangako na mananalo para sa kanya, na nangangahulugan na maaari siyang manalo sa kanyang puso. Kinabukasan ay ipinadala ni Jocelyn ang kanyang scarf kay William bilang tanda ng swerte, at pinahintulutan pa niya si Christiana na sa wakas ay sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Ang panghuling laban ni William ay kay Adhemar, at habang nagsisimula siyang manalo sa laban sa pamamagitan ng mas maraming puntos, nagpasya si Adhemar na tapusin siya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa hindi niya pagprotekta sa kanyang mukha at tinusok siya sa ulo. Habang walang malay, napanaginipan ni William ang mga araw noong siya ay isang bata na nanonood ng mga kabalyero at nagnanais na maging isa sa kanila. Akala ng karamihan ay imposible ito para sa isang magsasaka, ngunit hinimok siya ng kanyang ama na si John na maniwala sa kanyang mga pangarap. Nang magising siya ay nakita ni William si Adhemar na pinupulot ang scarf ni Jocelyn, at bago nito ibalik ang scarf ay hinamon niya si William na hanapin siya sa hinaharap pagkatapos niyang magsanay ng higit pa. Nanalo pa rin si William sa torneo ng espada, ibig sabihin ay nakatanggap siya ng premyo na nagpapahintulot sa kanya na makabayad sa mga sugarol at kay Kate. Habang kausap nila si Kate, sinabi niya na si William ay nakasuot ng baluti na hindi partikular na ginawa para sa kanya at nag-alok na gawan siya ng bago kapag dinala nila siya sa Paris. Tinanggihan siya ni William na sabik na umalis, ngunit nagpakita si Christiana upang kumpirmahin na dadalo siya sa salo-salo dahil gusto ni Jocelyn na magsuot siya ng tulad ng kanyang isusuot. Dahil dito ay mabilis na nagbago ang isip ni William, at pagkatapos sabihin na magsusuot siya ng berde, ang grupo ay bumalik na sa trabaho. Inihanda ni Roland ang mga damit ni William habang tinuturuan siya ni Jeffrey kung paano sumayaw. Nakalulungkot dahil hindi naging maganda ang takbo ng pagtuturo, kaya nang makita ni Kate na nag-aaway sila ay humingi ng paumanhin si William sa kanya at kinumbinsi siyang turuan sila ng mas maayos. Pagdating sa salo-salo, nakipag-usap si William kay Jocelyn at nagbigkas ng higit pang tula sa kanya. Sinubukan ni Adhemar na ipahiya siyang muli sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagsayaw niya ay tulad ng isang magsasaka sa kanayunan, ngunit ipinakita ni William ang kanyang mga galaw at madaling nakibagay sa dance party na iniwan si Adhemar na labis na bigo. Kinabukasan ay naghanda si Kate ng ipinasadya na baluti para kay William, at minarkahan pa niya ito ng sarili niyang logo. Hindi sigurado si William dahil sa palagay niya ay masyadong magaan at maliit ang armor, ngunit ipinaliwanag ni Kate na nakahanap siya ng bagong paraan para magpainit muli ng metal at tinutulungan nito ang baluti na maging mas magaan ngunit kasing tibay pa rin ito ang dati. Ang mga lalaki ay hindi naniniwala sa kanya kaya sila ay gumawa ng isang pagsubok, nakatanggap siya ng hindi kapanipaniwalang paghanga ng si William ay tinamaan ngunit hindi nakaramdam ng kahit ano. Makalipas ang isang linggo, sumali si William sa isa pang paligsahan. Pinagtatawanan ng mga tao ang kanyang maliit at manipis na baluti, ngunit mabilis niyang napatunayan na mali sila nang madali siyang nanalo sa kanyang unang laban. Nandoon si Jocelyn na nanunood, at dumating din si Adhemar para lumahok ngunit umatras siya nang malaman niya na makakalaban niya si Prince Edward na nakabalat kayo. Nabalitaan din ito ni Jeffrey at pinayuhan si William na umatras din upang maiwasan na masangkot sa gulo sa hari, ngunit napansin ni William kung gaano kadismayado ang prinsipe dahil walang gustong lumaban sa kanya kaya nagpasya si William na lumaban sa kanya. Sa pagitan ng laban ay sinabi ni William kay Edward na kilala niya kung sino siya, at humanga si Edward na nagpasya pa rin siyang lumaban sa isang prinsipe. Si William ang nanalo sa tournament,
ngunit hindi siya masaya dahil hindi niya nakaharap si Adhimar. Ito ang dahilan kung bakit siya nagalit kay Jocelyn nang dumaan ito para imbitahan siya sa isang handaan, kaya umalis si Jocelyn na masama ang loob habang iniisip na wala siyang kwenta. Lumipas ang mga linggo at patuloy na nakikilahok at nananalo si William sa mga torneo sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin niya nakakalaban si Adhimar na nasa digmaan. Sa ibang lugar, kahit nasa gitna ng digmaan si Adhimar ay humihiling pa rin siya ng balita tungkol sa mga paligsahan na lalong nagpagalit sa kanya nang malaman na si William ang nananalo sa lahat. Lumipas ang isang buwan na hindi nakikita ni William si Jocelyn dahilan upang magsulat siya ng liham upang subukan na ibalik ang kanyang loob. Hindi siya masyadong magaling sa mga salita kaya pinunan ito ni Jeffrey ng sarili niyang tula kasama ang damdaming ibinabahagi ng kanilang mga kaibigan tungkol sa dati nilang pag-ibig. Si Alan ang namamahala sa pagbibigay ng liham kay Jocelyn na napaiyak sa mga matatamis na salita dito. Kinabukasan ay bumalik si Alan sa grupo na may mensahe mula kay Jocelyn para kay William. Nangako siyang pupunta sa Paris para makita siyang nakikipaglaban at pinadalhan pa siya ng halik sa pamamagitan ni Alan. Nang maglaon, nagpa siya si Jeffrey na dahil hindi rin sasali si Adhimar sa tournament na ito, maaari nilang isugal ang tagumpay ni William. Samantala, nakipagkita si William kay Jocelyn sa lokal na simbahan. Sa kasamaang palad ay mabilis na nadismaya si Jocelyn dahil umaasa siya sa higit pang mga tula, ngunit sa halip ay nangako si William na mananalo sa paligsahan para sa kanya tulad ng palaging gustong gawin ng lahat ng mga kabalyero. Dahil napapagod na sa paulit-ulit na salitang ito, binigyan siya ni Jocelyn ng panghuling demand na kung gusto niyang patunayan ang pagmamahal niya sa kanya ay dapat na magpatalo si William para sa kanya. Dahil galit na galit sa gayong kahilingan, si William ay lumabas ng simbahan at tumanggi sa kagustuhan ni Jocelyn. Gayunpaman, nang magsimula ang paligsahan ay nagbago ang isip ni William at nagsimulang magpatalo ng kusa. Ikinagalit ito ng kanyang mga kaibigan na iniisip na nababaliw siya dahil sa isang babae, at ang mga ito ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga pinusta ngunit hindi sila pinapansin ni William. Sa kabutihang palad, ang kanyang katigasan ng ulo ay nagbunga dahil sa wakas ay naniniwala si Jocelyn na ang kanyang pag-ibig ay totoo, at sa pagitan ng mga laban ay inutusan niya si Christiana na sabihin kay William na dapat siyang manalo sa paligsahan para sa kanya. Eksaktong ginawa yun ni William, na nakakuha kay Jeffrey ng isang bag na puno ng mga barya para sa kanyang mga taya. Kinagabihan ay binisita ni Jocelyn si William sa kanyang tent pagkatapos niyang hindi makadalo sa handaan dahil sa kanyang mga pinsala. Inamin niyang nalaman niya ang tunay niyang pangalan matapos marinig ni Christiana ang usapan ng kanyang mga kaibigan, ngunit nangako rin si Jocelyn na wala siyang pakialam kung saan siya nanggaling at nauwi silang dalawa sa gabing magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, ang grupo ay naglakbay papunta sa London para sa World Championship. Karamihan sa kanila ay hindi pa umuuwi ng ilang buwan at marahil ay ilang taon na, ngunit para kay William ay 12 mahabang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang pumunta rito. Malinaw niyang naaalala ang huling araw noong siya ay isang bata pa lamang, dinala siya ng kanyang ama kay Hector upang maging kanyang assistant, na handang mawalay sa kanyang anak upang magkaroon siya ng kinabukasan. Natakot ang batang si William na baka makalimutan niya kung paano umuwi, ngunit sinabi ni John na kailangan lang niyang sundin ang kanyang mga paa. Sa pagbubukas ng paligsahan, nagmarcha si William kasama ang iba pang mga kabalyero at nasisiyahan sa paghanga ng mga tao sa kanya. Nakita niya pa ang kanyang sarili sa isang bata na tinatawag ang kanyang pangalan. Pumunta rin si Jocelyn para makita siyang nakikipaglaban, at sa wakas ay sumali na muli si Adhimar sa isang tournament. Nangako siyang tatalunin niya si William nang walang awa at ipapanalo si Jocelyn, na sinasabing nagpasimula na siya ng negosasyon sa kanyang ama para pakasalan siya. Matapos manalo sa lahat ng kanyang unang araw na laban, binisita ni William ang kanyang dating kapitbahayan. Sa tulong ng isang batang humahanga sa kanya, nahanap niya ang kanyang ama na isa ng bulag. Noong una, ipinakilala ni William ang kanyang sarili bilang si Ulrich na may dalang mensahe para kay John mula sa kanyang anak, ngunit mabilis na nalaman ni John ang lahat at buong pagmamalaki na nagliwanag sa kaligayahan ng mapagtanto niyang ito ang kanyang anak na si William. Matapos ang mahigpit na yakap, nagkwentuhan ang mag-ama habang umiinom na hindi alam na sinusundan pala ni Adhimar si William at ngayon ay pinagmamasdan sila mula sa malayo. Kinaumagahan habang naghahanda si William para sa paligsahan, dumating sina Jocelyn at Jeffrey na may dalang masamang balita. Nalaman ni Adhimar ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ngayon ay naghihintay kasama ang isang dosenang maharlikang gwardya upang arestuhin siya sa harap ng lahat. Gusto ng kanyang mga kaibigan na tumakas siya,
at pumayag naman si Jocelyn na sinasabing wala siyang pakialam na mamuhay sa kahirapan hanggat sila ay magkasama. Gayunpaman, tumanggi si William na kunin nila ang kanyang karangalan mula sa kanya at nagpa siya na manatili, nagmarcha siya na nakataas ang kanyang ulo at ang kanyang mga kaibigan ay nasa kanyang tabi. Gaya ng inaasahan, agad na inaresto si William at itinapon sa kulungan. Dumating si Adhemar upang samantalahin ang sitwasyon, paulit-ulit na binubugbog si William habang iniinsulto at pinagtatawanan siya. Nang maglaon ay inilagay si William sa isang pangbitay, at pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan upang subukan siyang ipagtanggol mula sa nagagalit na mga tao na patuloy na nambabato sa kanila ng mga gulay. Ang paghaharap na ito ay biglang pinutol ni Prince Edward, na nagsalita tungkol kay William bilang isang tunay na kabalyero dahil sa kanyang awa at kanyang karangalan. Matapos utusan ang mga gwardya na palayain si William, ipinaliwanag ni Edward na nalaman ng kanyang mga mananalaysay na ang lalaki ay nagmula sa isang matandang marangal na pamilya at ginawa siya nitong kabalyero sa lugar na opisyal na pinangalanan siya bilang Sir William. Nagpatuloy ang paligsahan, ngayon ay may prinsipe at prinsesa na nanunood ngunit hindi makita si Jocelyn. Ang panghuling laban ay si William laban kay Adhemar, ngunit hindi maganda ang simula dahil si Adhemar ay isang mandaraya na gumagamit ng isang ilegal na sibat upang tusukin si William sa kanyang balikat. Ngayon si William ay malubhang nasugatan at halos hindi na makahawak ng sibat, na nagpapahintulot kay Adhemar na makakuha ng maraming dagdag na puntos. Patuloy din siyang tinutuya ni Adhemar, ngunit nagkaroon ng pag-asa si William nang makita niyang dumating si Jocelyn kasama si John, dahil desperado na manalo anuman ang mangyari, nagpa siya si William na tanggalin ang kanyang baluti upang makahinga ng mas maluwag at hiniling kay Alan na atali ang sibat sa kanyang braso. Bago ang huling laban ay napagtanto ni Jeffrey na hindi siya nakagawa ng pagpapakilala, kaya nag-alok siya ng isa pang talumpati upang pasiglahin ang karamihan sa pamamagitan ng nagpapaalala sa kanila ngayon na ang isang karaniwang tao ay matatalo ang isang maharlika. Dahil sa layo ng kanilang puntos, isang bagay lang ang magagawa ni William para manalo sa laban na ito, ang ihulog sa kabayo si Adhemar. Ito ang pinakamahirap na hakbang sa pakikipaglaban, ngunit determinado si William kaya pinatakbo niya ang kanyang kabayo na isinisigaw ang kanyang tunay na pangalan habang inaatake niya si Adhemar gamit ang kanyang sibat. Ang kanyang pamamaraan ay epektibo at si Adhemar ay bumagsak sa lupa na nagpanalo kay William sa World Championship. Habang masayang umiiyak si John, si Jocelyn ay lumapit kay William sa gitna ng arena upang magdiwang sa pamamagitan ng isang halik. Nagpasya naman si Jeffrey na magsulat ng tungkol sa pagtaas ng lebel ni William sa pagiging kabalyero mula sa pagiging magsasaka. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!